Ang tatlong kasong aking itatalakay ngayong araw ay tungkol sa mga kaibigan na akala mo'y iyong mapagkakatiwalaan ngunit sila pala ay sugo ng kasamaan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong huling linggo ng May 2018, nagkalat ang videong ito sa social media sa Thailand kung saan apat na kalalakihan ay makikitang buhat-buhat ang isang babae palabas ng bar. Marami ang nakasaksi sa pangyayari ngunit walang pumigil sa kanila. Napag-alaman na ang babaeng buhat nila ay ang 21 years old na si Umaporn Hoysang o mas kilala sa palayaw na Nonggift. Siya ay isang cosmetic seller na may 2 ng anak. Kilala si Gift na mabait, masayahin at palakaibigan. Noong May 26, 2018 ng gabi, pumunta si Gift sa isang bar kasama ang 3 niyang kaibigan para manood ng Champions League Football Final sa Orbit Pub sa Chanthaburi, Thailand. Doon ay nakasama rin nila ang 4 na kalalakihan kung saan isa rito ay kaibigan ni Gift. Nang matapos ang pinapanood, isa-isang umuwi ang mga kaibigan ni Gift. Si RC sa Opachat, isang matalik na kaibigan ay nagpaalam na rin bandang 1:30 ng umaga at hindi naman nag-alala na iwanan na si Gift doon dahil kakilala ni Gift ang isa sa 4 na kalalakihan. Dahil nga't magiliw si Gift sa mga tao ay normal na sa kanyang makipag-usap at kaibiganin ng mga ito. Wala rin namang palatandaan na lasing si Gift kaya't panatag ang loob ni Arcis na mauna nang umuwi. Ito ay karaniwan na rin nilang ginagawa at hindi ito ang unang beses na iniwan niya si Gift sa isang bar. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw lumabas ang mga kalalakihan at buhat nila si Gift. Sabi nila ay nawala na ito ng malay dahil sa kalasingan. Isinakay nila si Gift sa isang pickup truck para ihatid pa uwi. Ngunit sa halip na dalhin siya sa bahay ang lalaking kakilala niya at noon pa man tinuturing na kaibigan ni Gift, ay nagmaneho papunta sa isang liblib na warehouse ng mga prutas. Doon ay paulit-ulit siyang ginahasa at binugbog hanggang mamatay. Kinaumagahan ay may nakakita sa kanyang katawan at agad na nai-report sa pulisya. Hindi nahirapan ang mga investigador na kilalanin ang mga salarin dahil nakuha ng CCTV camera ang kanilang mga mukha. Kaya't naaresto ang mga suspect at kinilala ang 4 na sina Natapong Sangkla, 24 years old, Patawi Bontam, 23 years old, Panya Jansom D, 18 years old, at si Surasit Jaikami, 24 years old. Nalaman din na ang trabaho ng mga lalaking ito ay tagasingil ng utang. Umamin ang 3 sa panggagahasa ngunit ang kaibigang lalaki ni Gift na si Surasit ay nagsabing siya lang ang nag-drive sa pickup at hindi siya kasali sa pagpatay kay Gift. Dinala ang mga suspect sa pinangyarihan ng krimen para sa isang reenactment. Doon ay muntik na silang kuyugin ng mga kamag-anak ng biktima pero napigilan sila ng pulisya. Ayon sa police report, nang matagpuan ang katawan ni Gift ay bumubula ang bibig nito, dumudugo ang ilong at maraming pasa sa katawan. Natagpuan din ang 2 condom sa storage room ng warehouse. Napansin din ng pulisya na sa kuha ng CCTV, si Gift ay nakasuot ng itim na spaghetti strap, ngunit nang matagpuan sa crime scene ay nakasuot na ito ng itim na t-shirt. Ang isa pang babae na nakitang tumulong sa mga lalaki ay nagsabi sa pulisya na hindi niya kilala ang mga lalaki. Nagboluntaryo lang siyang tulungan ang walang malay na babae at sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na kakilala nila si Gift. Laking panghihinayang ng kaibigan ni Gift na si Arcis dahil hindi niya akalain na iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Sana ay naalagaan niya ng mas mabuti ang kaibigan. Ayon sa mga kamag-anak ni Gift ay hinala nila ay pinainom siya ng pampatulog dahil hindi siya madaling malasing. Ngunit hindi dito natatapos ang kaso dahil nadiskubre ng kapamilya ni Gift na may malaking halaga ng pera na umabot sa milyon ang dumaan sa kanyang bank account. Imposible ito na maipon ni Gift galing sa kakarampot niyang sahod na 10,000 baht kada buwan. Kaya't baka mas may malalim pa na dahilan kung bakit siya pinatay. Marami naman ang naghinala na baka may kinalaman nito sa droga o away sa pamilya. Pero kahit ano pa man ang dahilan, hindi dapat umabot sa isang kahindik-hindik na katapusan.
Ang itinuturing na kaibigan at pinagkakatiwalaan ay wala man lang ginawa upang ang maitim na balak ay mapigilan. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang taong binaliwala ang pagkakaibigan dahil lamang iniwan ng kasintahan. Ang 15 years old na si Bea Claire Mori o Biang ay nagmula sa bayan ng Yabonga, Agusan del Norte. Bunso siya sa magkakapatid at kahit mahirap lang sila, ay sinikap ng kanyang mga magulang na mapag-aral siya sa isang pribadong eskwelahan sa Cabadbaran City. Pangarap kasi ni Bea maging isang teacher balang araw. Dahil malayo ang kanilang bahay dito ay napagpasyahan ng kanyang mga magulang na umupa na lang ng boarding house para kay Bea. Dito ay nakilala niya si Rachman Kabugatan Panondi, isang 22 years old na bakla na kilala rin sa tawag na Ayumi Jane Rachman. Kahit 7 taon ang pagitan ng kanilang edad ay hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan ng dalawa. Halos araw-araw silang magkasama at nagkekentuhan sa maraming bagay. Sa loob ng mahigit 1 taon ay mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan hanggang naging best friend na ang kanilang turing sa isa't isa. Makikita rin ito sa kanilang mga posts sa Facebook na nagpapatunay kung gaano sila ka-close kasama ang iba pang mga kaibigan. Noong June 6, 2020, bandang 2 o'clock ng hapon ay nag-post si Ayumi ng picture na kasama ang kanyang kaibigan na si Bea at may caption na nakalabas na sa hawla. Baka sa kanilang mga ngiti na masaya ang kanilang gala noong araw na iyon. Hindi maisip ni Numan na ito na pala ang huling larawan na makikitang magkasama silang dalawa. Kinabukasan, June 7, bandang 10 o'clock ng umaga ay nakita sa post ni Ayumi sa Facebook na hinahanap na niya si Bea dahil hindi pa ito nakauwi sa kanilang boarding house. Ipinagbigay alam din niya sa mga magulang ni Bea na nawawala ito dahil hindi pa ito umuuwi. Nung gabi, sinubukan nilang tawagan si Bea ngunit nabigo sila makontak ito. Nagtaka sila kung ano nangyari sa anak dahil wala naman itong nasabing problema o pinagdadaanan sa buhay. Agad ipinaalam ng ina sa iba pa niyang mga anak ang nangyari para tumulong sa paghahanap at pagtatanong sa mga kakilala nila. Pero hindi nila matuntun si Bea. Bandang 8:21 ng gabi noong araw ding yun ay muli na namang nag-post si Ayumi na naghahanap kay Bea. 24 hours na nang nawawala si Bea kaya't nag-alala na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Noong June 8, 2020 bandang 11 o'clock ng umaga ay humingi na ng tulong si Ayumi sa kanyang mga Facebook friends sa pamamagitan ng pag-post niya ng larawan ni Bea at nakasulat na ito ay nawawala. Dito ay sinabi niyang pasuyo sa mga nakakita sa kanya. Sa CBR siya huling nakita na may kasamang lalaki na hindi naming kilala. Paki-inform sa mga nakatag naming barkada kasi masyado na kaming nag-aalala dahil hindi pa siya nagpapakita hanggang ngayon at hindi na rin siya nag-FB. Hindi pa rin siya tumatawag sa amin. Duda ko ay nakidnap siya. Bukod sa kanya ay marami na ring iba pang mga kaibigan nila ang nag-ikot upang magtanong-tanong at tumulong sa paghahanap. Pasado 5:00 ng hapon ng araw ding yun, June 8, ay may isang lalaki na pumunta sa Cabadbaran Public Cemetery para bisitahin ang kanyang kaanak. Pero habang nagsisindi siya ng kandila ay laking gulat niya na makita na may isang babaeng nakahandusay sa tabi ng puntod ng kanyang kaanak. Nagulat siya at kinabahan pero nilapitan niya pa rin ito. Dito ay nakumpirma niyang patay na ang naturang babae na nakasuot ng maroon na t-shirt at maong na shorts. Tinakpan din ng jacket na may tiyong dugo ang kanyang muka. Hindi na nag-aksaya ng oras ang lalaki para i-report ang nakita sa mga pulis. Agad na dumating ang mga pulis sa lugar at sa kanilang initial na pagsisiyasat ay nakitaan nila ito ng 2 saksak sa tiyan. Nung alisin nila ang jacket sa muka ay nakita nila ang laslas sa leeg. Habang nakatihaya pa sa lupa napansin nila na umaalingasaw na ang amoy nito. Palatandaan na nasa stage of decomposition na ang naturang bangkay. Wala silang nakitang mga gamit o pagkakakilanlan nito. May mga nakita din silang indikasyon na doon din sa lugar na iyon siya posibleng pinatay. Pero dahil ilang araw na itong nandoon ay maliit na ang tsansa na makakuha pa ng ibang ebidensya na maaaring makapagtuturo kung sino ang gumawa nito sa kanya. Noong mga oras na iyon ay hindi pa nila kilala ang naturang bangkay.
Sabi ng pulisya na mukhang may matinding galit ang gumawa nito sa kanya dahil sa mga tinamo niyang mga sugat sa katawan. Kasabay nito ay patuloy pa rin ang ginagawang paghahanap ng mga kaibigan ni Bea sa kanya. Nagkataon naman na napadaan sila sa lugar kaya lumapit sila sa crime scene para tingnan ang biktima. Nang kanilang makita ang description nito ay kaagad silang umalis upang ipaalam kay Ayumi ang balita. Sinabi nito sa kanya kung anong suot ng biktima kaya nasabi agad ni Ayumi na si Bea yon. Agad-agad ay bumalik sila sa lugar kung saan patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga pulis sa crime scene. Sa tulong niya ay nakumpirma ng mga pulis na ang biktima ay walang iba kundi ang nawawala nilang kaibigan na si Bea. Bumuhos ang luha ng mga kaibigan ni Bea at nang malaman ito ng mga magulang niya ay sobra silang naghinagpis lalo na ang kanyang ina. Nakadagdag pa sa sakit ang paraan kung papaano siya pinatay. Nawala na parang bula ang lahat ng pangarap ng kanilang bunso at nawala ng saysay ang kanilang mga paghihirap para lang maabot ni Bea ang pangarap na maging isang teacher. Ngunit sino ang may gawa nito at ano naman ang dahilan para gawin ito sa isang bata? Dahil si Ayumi ang huling nakasama ni Bea ay kinausap siya ng mga pulis. Maayos naman siyang nakipagtulungan at sumagot sa mga tanong nila. Inusisa siya ng mga pulis kung sino ang posibleng may gawa nito sa kaibigan niya. Nagbigay siya ng ilang mga pangalan na itinuturing ng mga pulis na person of interest. Pinuntahan nila at tinanong ang mga nasabing tao, pero wala sila nakitang matibay na lead na mag-uugnay sa kanila sa kaso. Isang malaking palaisipan pa rin sa kanila kung sino ang salarin, lalo't blanco pa ang investigador sa mga nakuha sa crime scene. Siniyasat din ng pulisya si Ayumi at tinanong kung nasaan siya noong mga oras bago nawala si Bea. Kwento niya habang nasa boarding house sila ay nagpaalam sa kanyang kaibigan na si Bea na aalis muna dahil may katatagpuin ito noong hapon ng June 6. May lalaking sumundo sa kanya na hindi kilala ni Ayumi at iyon na daw ang huling pagkikita nila ni Bea. Noong June 8, bandang 8:30 ng gabi ay nagpost uli si Ayumi sa kanyang Facebook account para ipaalam na patay na ang kanyang kaibigan. Sinabi niya rito kung gaano siyang nasaktan at nahihirapan na tanggapin ang pagkawala niya. Agad bumuhos ang mga pakikiramay. Marami ang nagulat at nagtanong kung bakit nangyari yon. Halo-halo ang mga emosyon ang naramdaman ng mga taong nakakakilala sa kanila dahil sa biglaang pagpanaw nito. Sa pag-usad pa ng investigasyon at pagtatanong-tanong ng pulisya, ay araw-araw halos pumupunta si Ayumi sa police station para magbigay ng impormasyon. Sa pagsisiyasat ng mga investigador, may natuklasan sila mula sa ilan pang mga kaibigan ni na Ayumi at Bea. Sabi ng isa sa mga kaibigan ay kinausap sila ni Ayumi. Tinuruan sila kung ano ang sasabihin sakaling magtanong ang mga pulis tungkol kay Bea. Sabihin daw nila na nagpapalipat-lipat o kung saan-saan lang tumitira si Bea at hindi nila madalas nakasama. Kaya't medyo napaisip ang kaibigang ito sa sinabing iyon ni Ayumi. Pati ang mga pulis ay nagduda din kung bakit kailangan niya itong sabihin sa kanila. Kaya itinuon na din sa kanya ang investigasyon hanggang sa itinuring na rin siyang person of interest sa kaso. Dagdag pa dito ang paiba-iba niyang pahayag at kung sino-sinong tao ang itinuturong suspect. Dahil dito ay nireview nila ang mga CCTV na katabi ng boarding house na kanilang tinitirahan. Dito nila nakumpirma na noong araw na nawala si Bea ay wala silang nakitang sumundo sa kanya, taliwas sa sinabi ni Ayumi. Sa isang post ni Ayumi noong gabing natagpuan ang katawan ni Bea ay nag-reply siya sa tanong kung paano namatay si Bea. Sumagot siya na 2 saksak sa tiyan at laslas sa leeg. Dito sunod-sunod na ang nagkomento na paano niya nalaman. Hindi pa naman nailalabas ang resulta ng autopsiya. Dito na tumibay ang hinala ng pulisya na may kinalaman nga si Ayumi sa nangyari kay Bea. Umani ng samot-saring reaksyon ang comment niya na ito dahil tila nadulas siya sa kanyang mga sinabi dito. Pati mga netizens ay nagduda na may kinalaman siya o siya mismo ang pumatay sa kaibigan. Nalaman din ng mga pulis mula sa ibang mga kaibigan ang ilan pang personal na bagay sa kanila. Tinanong sila kung may boyfriend na si Bea pero ayon sa kanila wala. Ang alam nilang may boyfriend ay si Ayumi. Pero naikwento pala ni Bea sa mga kaibigan noon na nagtapat ang boyfriend ni Ayumi sa kanya na gusto siya nito. Nagalit si Ayumi nang malaman ito.
Kaya't kinausap ng mga pulis ang 15 years old na si Kent, ang boyfriend ni Ayumi. Ikinuwento niya na noong nawala si Bea ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Ayumi na nauwi sa hiwalayan. Ang dahilan ay selos dahil nalaman ni Ayumi ang ginawa niyang pag-amin ng nararamdaman kay Bea. Ito na ang tiningnan na ang gulo ng mga pulis kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para isalang sa muling pagtatanong si Ayumi. Kinumpronta siya ng investigador tungkol sa mga nakuha nilang impormasyon, lalo na sa kuha ng CCTV na hindi tugma sa kanyang unang mga pahayag. Dahil alam niyang wala na siyang lusot, napaiyak na lamang si Ayumi na humingi ng tawad kasabay ng pag-amin sa ginawa niya sa kanyang best friend. Lingid sa kaalaman ni Bea, dinamdam pala ng husto ni Ayumi ang sinabi niyang iyon tungkol sa ginawang pagtatapat ng kanyang nobyo. Nalaman na 2019 pa ay magkasintahan na sina Ayumi at Kent. Pero walang mag-aakala na ito pala ang sisira sa pagsasama na binuo ng magkaibigan. Alam ng mga nakakakilala sa kanila ang pagiging magkasintahan ng dalawa dahil buong pagmamalaki nila itong pinopost sa Facebook. Dahil nga't lagi magkasama sina Bea at Ayumi ay naging kaibigan din ni Bea si Kent na lagi ding sinasama ni Ayumi sa lakad nila. Marahil sa dalas ng kanilang pagkikita ay nagkagusto na rin si Kent kay Bea. Napapansin na rin ni Ayumi ang atensyon na binibigay ng kanyang nobyo kay Bea pero di naman niya masyadong binibigyan ng mali siya dahil magkaibigan sila. Ngunit naging isang malaking pagkakamali ang pagtatapat niya ng nararamdaman kay Bea. Dumating ang punto na nakain na ng selo si Ayumi kaya noong June 6, 2020 ay sinet up niya si Bea at sinabing may gustong makipagkita sa kanya sa sementeryo. Pagdating ni Bea ay nagulat siya na dumating din si Ayumi. Dito na nagharap ang dalawa tungkol kay Kent. Tinanong pa niya si Bea kung bakit niya yon nagawa sa kanya gayong magkaibigan sila. Alam naman niyang bihira lang na may nagkakagusto sa bakla tapos aagawin pa niya. Nabigla si Bea sa mga nangyayari at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ayon kay Ayumi ay sumagot na parang galit si Bea kaya nauwi na rin sa pisikalan ang kanilang away. Dito na niya sinaksak si Bea sa tiyan ng 2 beses gamit ang dala niyang patalim. Hindi pa siya nakontento kaya't ginilitan pa niya ng leeg ang kaibigan para siguruhin na patay na siya. Matapos ang ginawa niyang yon ay tinakpan niya ng jacket ang mukha ni Bea at saka mabilis na tumakas. Dala ang patalim na ginamit niya. Noong June 7, 2020 bandang 9 o'clock ng umaga bago siya nagpost na naghahanap kay Bea ay nakapag-upload din siya ng selfie niya na nagsasabing iniwan na siya ng boyfriend. Kasunod ang emoji na broken heart, smiley na masaya at kutsilyo na tila pahiwatig na nasaktan siya dahil iniwan ng nobyo. Pero natutuwa sa kanyang ginawa gamit ang kutsilyo. Matatandaan na nanguna pa siya sa paghahanap sa kaibigan at nagpakita pa ng pag-aalala. Malinaw sa kanyang mga pagkukunwari at pagsisinungaling ay ang pagtatangkang itago ang krimen na kanyang ginawa at ilihis ang investigasyon. Ngunit lumabas din ang katotohanan na kanya ding kagagawan. Dahil sa ginawang pag-amin ni Ayumi, pagkalap ng mga testimonya at ebidensya, ay tuluyan na siyang sinampahan ng kasong murder at ikinulong sa Cabadbaran City Jail habang patuloy na nililitis ang kaso. Dahil lang sa boyfriend ay sinira niya hindi lang ang sariling buhay pati ang buhay ng isang kaibigan na wala namang ginawa kundi damayan siya sa lahat ng bagay. Ang taong makasarili ay hindi talaga kayang magparaya at maging masaya para sa iba. Ang ating huling kaso ay tungkol sa nakakagimbalang nangyari kay Nori V. Tria Miklat. Bandang 2:30 ng hapon noong May 20, 2021 ay nabulabog ang tahimik na lugar ng Batasan Hills nang matagpuan ang walang saplot, walang buhay at hindi pa nakikilalang biktima sa isang bakanteng lote sa Sitio Bakal, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Agad naman na rumisponde ang mga pulis at tumambad sa kanila ang nakapanlulumong sinapit ng biktima. Ayon sa mga pulis, nabubulok na ang bangkay kaya't posibleng nasa 2 o 3 araw na itong patay. Nangingitim na ang biktima at tila hinampas ng matigas na bagay ang mukha nito dahilan na mas nahirapan silang tukuyin ang pagkakakilanlan nito. Ang nakakapanlumo pa dito ay may kahoy na ipinasok sa ari ng biktima.
Marami ang hindi makapaniwala sa matinding sinapit ng biktima na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay. Dahil sa hirap na matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, tanging ang tattoo na lang sa braso nito ang isang posibleng maging paraan para makilala ito ng kanyang kapamilya. Samantala, maliban sa biktima ay wala nang natagpuan ng mga pulis sa pagkalap nila ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Wala rin kahit anong personal na gamit, wallet o cellphone ang natagpuan, kaya't posibleng pagnanakaw din ang motibo ng mga salarin. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, isang lalaki na nagngangalang Xander de la Cruz ang hindi inaasahang lumantad para kilalanin ng biktima. Sinabi niya na ang biktima ay si Ebeng Mayor, kababata at kaibigan niya. Agad itong ipinaalam sa pamilya ng biktima na nag-aalala na rin dahil ilang araw nang hindi umuwi ang kanilang anak. At nakumpirma nga nila na ang biktima ay ang nawawala nilang kaanak na si Ebeng sa pamamagitan ng tattoo niya sa braso dahil hindi na makikilala ang durog at nabubulok na mukha nito. Labis na nagdalamhati ang pamilya dahil kilala si Ebeng na mabait at matulungin. Hindi nila lubos maisip kung sino ang gagawa nito sa kanilang anak. Si Nori V. Tria o mas kilala bilang Ebeng Mayor ay isang 21-year-old na transgender man. Namamalagi si Ebeng sa kanyang girlfriend sa Angeles City, Pampanga, ngunit umuwi muna ito sa Batasan Hills noong panahong iyon dahil kapapanganak lang ng bunso niyang kapatid at gusto daw niya makita ang kanyang pamangkin. Ayon sa ina nito, nagpaalam lang daw si Ebeng na makikipagkita sa mga kaibigan niya. Yun na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang anak. Labis-labis na daw ang kanyang pag-aalala dahil ilang araw na nila itong hindi mahagilap. Hanggang sa makumpirma nga nilang ang bangkay na nakita ay ang nawawala nilang anak na si Ebeng. Ganun na lang ang pagdadalamhati ng ina ni Ebeng lalo na't napakaresponsable at maaasahan daw na anak ito. Wala daw ibang hangad ang kanyang anak kundi ang makatulong at maahon sila sa hirap. Kaya kahit anong trabaho basta marangal ay pinapasok ni Ebeng para lang may maiabot sa kanyang ina. Nakakapanghinayang din dahil unti-unti na ang nakikilala si Ebeng sa isang social media platform dahil sa kanyang angking kagandahan at talento. Lumalaki na rin ang kanyang followers sa TikTok. Nagduda ang kapulisan kay Xander dahil imposibleng nakilala niya agad ang bangkay na kanilang tinakpan at basag na rin ang mukha nito. Kaya't inusisa ng mga investigador kung may nalalaman pa siyang ibang impormasyon na makapagtuturo kung sino ang mga salarin. Ayon sa naunang salaysay ni Xander, nakita daw niya si Ebeng noong gabi ng May 17, 2021 kasama ang mga kalalakihan na kinilala niyang sina Joel Loyola at Richard Elvin Araza. Sa interogasyon napansin ng mga investigador na tila balisa si Xander. Mas lalo pa daw naging tuliro si Xander nang dumating ang ama ni Ebeng sa istasyon ng pulisya. Kalaunan ay tuloy nang inamin ni Xander sa harap mismo ng ama ni Ebeng na may kinalaman siya sa nangyari. Pagsasalaysay nito noong gabing iyon ay magkasama raw sila ni Ebeng na nag-iinuman dahil may problema si Ebeng at ang girlfriend nito. Masaya pa daw si Ebeng dahil sa dinadamayan siya ng kanyang tropa sa kanyang problema. Madaling araw ng May 18, 2021 natapos ang inuman at sabay silang umalis ni Ebeng na noon ay pareho na silang lasing. Sumakay sila ng tricycle papunta sa Phase 4 Barangay Payatas kung saan nangyari ang krimen. Doon ay naghihintay na sina Joel at Richard. Tumambay muna ang apat at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Matapos ang ilang sandali lumapit si Joel at sinikmuraan si Ebeng, dahilan kaya ito ay nawala ng malay. Tinutukan daw ni Joel ng baril si Xander at inutusan na buhatin si Ebeng sa bakanting lote. Doon ay halinhinan nila itong pinagsamantalahan. Habang hinahalay daw ni Joel si Ebeng ay inutusan nito si Xander na kumuha ng bato at ihampas sa mukha ni Ebeng dahil nagigising na ang biktima. 2 beses ni Xander hinampas si Ebeng. Dahil mahina ang pagbubugbog ni Xander, nagsimula na ang manlaban si Ebeng kaya't si Joel na ang tuloy na humampas sa biktima dahilan upang mawalan ulit ito ng malay. Nang matapos sina Joel at Richard kay Ebeng ay pinilit daw ng mga ito si Xander na gahasain din ang naghihingalong si Ebeng para hindi siya magsumbong. Tuluyan nang winakasan ni na Richard at Joel si Ebeng. Ngunit hindi pa ito nasiyahan dahil matapos hampasin ay kumuha ito ng kahoy
at ipinasok sa ari ng biktima. Batay sa otopsiya, ang sanhi ng pagkamatay ni Ebeng ay panghahampas ng matigas na bagay sa ulo at pagsaksak sa kanyang ari. Sinampahan ng Quezon City Police ng kasong panggagahasa, pagpatay at pagnanakaw ang mga suspect na nakulong na din pala dati dahil sa kasong ilegal na droga. Agad naman naaresto sina Joel at Richard na parehong pamilyado ngunit kapwa walang trabaho. Nakuha din kay Richard ang mga nawawalang cellphone ni Ebeng at kay Joel naman nakumpiska ang baril na pinantutok niya kay Sander. Ayon sa pulisya, malamang na nagawa nila ang krimen dahil languna ang mga ito sa droga. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Ebeng na kasabwat sa krimen ang mismong kaibigan na pinagkakatiwalaan. Noong ding September 21, 2021, 4 na buwan lamang matapos ang nangyaring krimen, ay lumabas na ang hatol ng korte laban sa mga suspect. Nahatulan ng guilty ang mga ito sa mga kasong isinampalaban sa kanila at sila ay pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Nakamit man ng hustisya sa nangyari kay Ebeng ay labis pa rin ang pagdadalamhati ng pamilya sa karumal-dumal na sinapit ng anak nila. Sa mga kasong aking natalakay, sana ay totoong hustisya ay nakamit ng mga biktima at kapamilya. Ating kilatisin mabuti ang mga pagkakatiwalaan nating kaibigan dahil hindi naman tayo mauubusan yan. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.